Story time lang mga kapatid. Gusto ko lang i-share yung experience ko at kung gaano kagaling yung Diyos na kumilos sa mga moments na akala mo imposible. Kasi andito po kami ngayon sa Bali, Indonesia. So nung dumating kami dito, ang una po naming pinuntahan ay isang beach. Hindi ko nakalimutan ko na yung name pero isang beach po siya. So, pagdating po namin doon, mga 15 to 20 minutes, picture lang. Then paalis na kami. Hindi kami nakaalis kasi parang pinatigil ng mga guard na umalis doon. Kasi may nagsiseremony. So, hindi namin alam ano nangyayari. Ang dami nila tao, naka-white, tapos may buwat sila, tapos, and everything, ang daming nangyayari. Tapos, nung nakalabas kami doon, sumakay kami sa sasakyan na inarkila namin. Doon ako nagkaroon ng pagkakataon para tanungin ano yung nangyayari doon, no? So yung driver namin, ano siya, Balinese siya, Indonesian siya, pero okay siya mag-English. Kaya nakakapag-usap kami. Tinanong ko anong nangyari doon sa beach. Sabi niya ano pala yon, parang ceremony, anong mga tao doon, nag-o-offer sila ng sacrifice sa ocean god. Okay. Hindi naman ako nagulat doon kasi alam ko na ang main religion, actually nung tinanong ko yung driver, ang main religion sa Indonesia, Islam. Pero marami ring nagpa-practice ng Buddhism at Hinduism. No? So, even sa pagbiyahe namin, 3 hours po yung biyahe namin papunta doon sa villa na pag-i-stayan namin. Kahit saan ka tumingin, kaliwat kanan, sobrang daming mga statues ng mga hayop man yan, yung ocean god nga, at malalaki guys, hindi siya normal na statue na ganito lang, as in higante. Like 3 tao yung laki, tapos malaki talaga. So, ako, to be honest, medyo disturb yung spirit ko. Parang si Paul nga, di ba? Nung nasa Athens siya, marami kasing mga idols doon, no? Yung mga Greek gods and etc. na disturb din yung spirit niya. Ganun yung nararamdaman ko. While Paul was waiting for them in Athens, he was deeply troubled by all the idols he saw everywhere in the city. At ganun din po yung nararamdaman ko. Nothing against sa mga tao, mga Balinese. Sobrang babait po nila, sobrang nice nila, at nakakatuwa sila, no? Pero as a Christian, di ba, alam natin na may spiritual realm, may unseen world. And we know yung mga nasa likod nitong mga idols na to. So habang nasa biyahe kami, 3 hours guys, sobrang tagal nun, no? Ang dami na namin napagkwentuhan, nakwento na ni Kuya Driver yung life niya, marami siyang friend na Filipino, and meron akong urge sa heart na i-share yung gospel. Pero ang tanong ko, sabi ko, Lord, parang ang hirap, sobrang hirap na ito ipasok sa isang tao na sobrang lalim niya na doon sa faith at religion na pinapractice niya. Kasi habang on the way kami, kinukwento niya pa yung about sa, tawag dito, reincarnation. No? So I asked a lot of questions about reincarnation. Sabi niya, they believe na tayo, mamamatay, mare-reincarnate, depende sa kung anong buhay ang ipinamuhay mo habang nabubuhay ka. For example, no, sa buhay natin ngayon, gumagawa ako ng masama, madaming masama. Pwede akong ma-reincarnate as cockroach, ipis, daga, or anything. No? Pero pag ikaw ay gumagawa ng mabuti, diba? Kasi they believe in karma. So pag nagawa ka ng mabuti, kapag namatay ka, ma-reincarnate ka in a better position, in a better place. Hanggang, ito yung ina-explain ni Kuya, hanggang, so, kasi tinanong ko, so hanggang kailan titigil yung reincarnation? Hanggang sa ma-reach mo yung point na, nakalimutan ko yung word, moksha, something like that. Correct me if I'm wrong guys, nakalimutan ko. Pero, eto na yung state na you will become God. Or you will become one with the divine. Kapag na-reach mo na yung level na yon. No? Kasi nga, reincarnate ng reincarnate, gawa ka lang ng mabuti, hanggang ma-reach mo yung level na yon na ikaw mismo magiging God. Ayun yung interpretation niya. Kung mali, let me know. So, ako, naghihintay lang ako ng pagkakataon, ng chance, yung tamang pagpasok doon sa conversation namin. Paano ko ma-share yung gospel?
Kasi nadidiscern ko talagang parang wala silang interest about the Bible. Kasi tinanong ko rin, have you read the Bible? Never daw, never. No? But, since nagkukwento siya about sa mga idols, about yung mga... Kasi parang animalistic belief. Marami silang Diyos-Diyosa na hayop. No? And then, nabanggit niya itong isang white monkey na God na pinapaniwalaan din ng mga tao doon. White monkey, no? Explain niya yung history noon na ganito ganyan, kaya nagkaroon ng white monkey sila. I think halos lahat ng statue doon unggoy. Ganun nila talagang pinapaniwalaan yung white monkey. So, tinanong ko, sabi ko sa kanya, anong name ng white monkey? Tinanong ko lang yon para ang sunod na question ko doon, have you heard about Jesus? So, nung sinagot niya, anong name na, nakalimutan ko na rin. Kaya ako na sinishare ngayon to kasi madali ako makalimot. Baka pag uwi namin, hindi ko na makwento to. So, nung sinabi niya yung name ng monkey, okay. Bigla akong pumasok na, have you heard about Jesus? Kasi ang bait ni Kuya. Ang bait ni Kuya talaga. Sabi ko, hindi ako makakatulog pag bumaba kami dito nang hindi ko siya na-share ng gospel. Sabi niya, yes. Sabi ko, what do you know about Him? Sabi niya, Savior? Sabi niya ganun. So, bumilis yung tibok ng puso ko. Sabi ko, okay, mukhang masyasharean ko to. So, sabi niya, Savior. Ayun yung alam niya kay Jesus, Savior. Siguro narinig niya. Sabi ko, saan niya tayo ililigtas? Basta in English, no? Bakit siya naging Savior? Why did He become Savior? From what He will save us. Ganon. Doon, hindi niya na nasagot yun. No? And then, doon ko na pinasok yung gospel. Sinabi ko na nililigtas niya tayong mga tao. Iniligtas niya tayong mga tao sa kasalanan. So, kinote ko na yung Romans 6:23 and explain ko na yun. Bakit niya tayo ililigtas sa kasalanan? Yun yung tanong niya eh. Bakit niya tayo ililigtas sa kasalanan? Because yun yung kabayaran ng kasalanan. Lahat tayo nagkasala, which is umaagree siya. Then doon ko na na-share yung gospel, guys. And sobrang amazing lang. Kasi nung on the way kami, sabi ko, parang imposible na ma-sharean ko to. Hindi ko alam saan ako papasok eh. And then, just wait. At nagkaroon ng door na open para may pasok yung conversation na yun. Okay naman, nakinig naman siya. At sobrang ang pumalo sa aking verse habang nasa biyahe kami at pagkatapos ng pag-uusap namin is ang Diyos sobrang patience niya sa atin. Wala siyang ni isang tao na gusto na mag-perish. Ang gusto niya lahat mag-repent. The Lord is not slow to fulfill His promise as some count slowness, but is patient toward you, not wishing that any should perish, but that all should reach repentance. Sobrang tumatak lang sa akin yung verse na yun. Na-realize ko rin kung bakit hindi pa siya nabalik, di ba? Kasi yung iba dyan, ibang tao, di ba? Sabi, ang tagal nyo na sinasabi na babalik ang Panginoon Jesus, yung second coming niya, hindi naman nangyayari. Kasi may mga tao pa talaga na kailangan marinig yung gospel, yung salvation, yung kaligtasan. At doon ko na-realize na sobrang buti ng Diyos sa atin. Hinahayaan niya na marinig lahat ng tao, di ba? The gospel should be preached, will be preached throughout the nation bago ang katapusan. And then, the end will come. No? Kasi itong mga taong to, ang babait nila. They are nice, they are approachable. Pero we know, di ba, sabi sa Bible, Jesus is the only way to the Father. Sino yung Father? Our Father in heaven. Kaya itong trip namin sa Bali, ang dami ko na-realize eh. Isa doon, na-realize ko na tayong mga tao, we are created to worship. Di ba? Ano tayo eh, gusto natin may higher being tayong pinopoint, no? Pero, madalas, ang nangyayari sa ating mga tao is we worship the things created or yung creation yung wino-worship natin instead of the Creator. Diba? Romans 1. Basahin yung buong Romans 1. Yun lang yung gusto ko i-share. Kaya na-curious din ako. Sabi ko, ilan kaya yung mga Kristiyano dito sa Indonesia? So, kung may nanonood dyan na nakatira dito sa Indonesia at ikaw ay Christian, paano ka nag-share ng gospel? What struggles
do you experience? Kasi from my perspective, kahit saglit na panahon pa lang ako nandito, I think sobrang hirap mag-share ng gospel dito. Kaya sabi ko, we are blessed in the Philippines. Kasi hindi na, religious country tayo eh. So, open na yung mga tao, marinig yung gospel, no? Pero itong different belief talaga, ancient religion yung Hinduism eh. So, matagal na nilang pinapractice yan and different gods, sobrang dami nilang gods. Kung ano-ano, ocean god, and everything, may frog pa, monkey, and etc. So, sabi ko, ang hirap mag-share ng gospel dito. Kaya, kung ikaw ay Kristiyano na nakatira dito, my prayer is God will equip you and give you boldness, courage to speak wisdom as well. Kasi, ang hirap talaga. No? But yun, we need to keep sharing the gospel sa buong mundo. Nasan man tayo, may pagkakataong binuksan ng Panginoon para mag-share tayo ng gospel. Do not be ashamed because it is the power of God unto salvation. And one day, every knee will bow, including all those idols. Okay, I'm not speaking this out of hate. I'm speaking this out of love because people here are nice and we want them to be saved. Every knee will bow and every tongue will confess. Diba? Si Krishna, yung God ng Hindu, nakikita namin sobrang lalaki ng statue niya dito, as in, parang malalaki pa sa bahay, no? But Buddha, Krishna, sino man, every knee will bow and every tongue will confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father.